Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa.
1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Ngayong 27 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, Isang maulang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening, Metro at Mega Manila. Kamusta ho ang inyong Saturday night? Sa mga nasa biyahe ho ngayong sa mga oras na to, ingat-ingat ho. Kanina nakausap po natin ng MMDA at so far, so good. Okay naman ang daloy ng trapiko sa maraming mga pangunahing lansangan dito ho sa Metro Manila. But tulad ho ng sinabi ko, medyo maulan. Ayan, nakikita ho ninyo sa inyong mga telebisyon, sa RHTV. Maulan na ho, nararanasan ho ang mga katamtamang lakas ng mga pag-ulan o lambon, ika nga. Yan sa malaking bahagi ho ng Metro Manila. At sinabi ho ng Pag-asa na kapag ganito ho ang sitwasyon, ay posible itong tumagal lang hanggang 2 oras at makaapekto ho sa mga karatig na syudad at lalawigan. So ingat-ingat ho sa ating mga kababayan. Stay safe at keep yourself dry. Ayan. Anyway, tayo ho ay nasa kalagitnaan na ng buwan ng Agosto. At napakabilis ng panahon. Diba? So yung lingguhang kwentuhan natin tungkol sa mga nagtatrabaho, naghahanap buhay, nangangarap, minsan o madalas napapagod. At kung minsan gusto na mag-resign. Ayan. At speaking of resignation, at dahil tayo nga ay nasa kalagitnaan na ng buwan ng Agosto, August 15, nabasa ko online, ewan ko kung totoo talaga ito. Pero ano kasi, nagme-make sense siya. Sabi daw nila, ang buwan ng Agosto, ito daw yung perfect month para mag-resign. Ito na ba yung sign na hinihintahin ninyo? So bakit ba nila nasabi na ito yung perfect month para mag-resign? Sabi kasi kapag nag-resign ka ngayon, may makukuha ka pa rin naman daw na portion ng yung 13-month pay. Tapos kapag lumipat ka ng trabaho or nakahanap ka just in time ng another o ng panibagong trabaho, may matatanggap ka pa ring bonus. O di ba win-win? May makukuha ka sa dati, meron ka din makukuha sa bago. Win-win situation. Pero ang tanong, meron bang may tatanggap ba sa iyo? Hindi, pero seryoso, siguro marami sa atin ngayon na may conversation sa ating sarili na napapatanong, di ba? Napapaisip. Baka panahon na para mag-resign. O baka kailangan ko nang lumipat. Baka mas magiging okay ako kapag nasa ibang kumpanya ako. Baka mas okay yung sahod. May mas magandang opportunity para sa akin. O minsan, simplehan lang natin. Kasi ayaw mo na. Pero teka muna, tanungin muna natin ng pag-usapan natin ng masinsinan ngayong gabi.
Ayaw mo na ba talaga o pagod ka lang? Kasi 'di ba, may malaking pagkakaiba yung dalawang bagay na 'yon. Yung pagod ka lang, pero hindi mo pa naman ayaw. And then ibang bagay din yung kapag talagang desidido ka na, 'di ba? Ayaw mo na. Minsan, gusto lang natin mag-resign. Or like, sumasagi siya sa ating isipan kasi sunod-sunod tayo na-overwhelm tayo dun sa sunod-sunod na deadline. Diba? Siguro, ilang araw ka ng pagod, ilang araw ka ng kulang sa tulog. Baka nawawalan ka na ng oras para sa iyong sarili. At kailangan mo na talagang magpahinga. Paano kung nakapagpahinga ka naman? Nakapag ano ka na? Nakapag day off ka, di ba? Nakapag weekend ka na? Nakatulog ka na ng kumpleto? 8 hours to 10 hours? O baka nakapagbakasyon ka na? Pero pagdating nung Sunday night, yung after ng dinner, nararamdaman mo parang may takot, di ba? Parang ayaw mo pa rin pumasok kinabukasan. Doon mas nagiging mahirap. Doon na pumapasok yung tanong na pagod ka lang ba talaga? O baka ayaw mo na talaga? So yan ho ang pag-uusapan natin ngayong gabi dito ho sa programang Nakikinig sa kwento ng mga manggagawang Pilipino at sumisilip sa buhay sa likod ng mga hanap buhay. Welcome po sa programang Hanap Buhay Diaries. At ako po ang inyong makakasama. Ako po si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At oras natin, 7:12 na ho ng magandang gabi. Diba? Hindi ko naman para sabihin sa inyo na mag-resign ka na, now na. Diba? Hindi naman para sabihin kailangan mong tiisin yung trabaho mo kung pagod ka na talaga. Kundi para subukan, di ba? I-try nating itindihin ano ba talaga yung current nating nararamdaman. Ano ba yung nasa ang sitwasyon ka ba? Ano ba yung pakiramdam na matagal mo nang dinadala? Di ba? Kapag pagod ka lang, magsimula tayo doon sa doon sa yung nakakaramdam tayo ng pagod. At of course, very normal, 'di ba? Very normal naman makaramdam ng pagod kasi tao lang tayo, hindi tayo makina. Napapagod yung ating katawang laman at maging yung ating mental at emotional health. Yan ho ay may limit din, 'di ba? Napapagod din tayo. So may mga araw talaga na ayaw nating bumangon kahit na nakailang tunog na yung alarm. Paulit-ulit nating ini-snooze. Hindi natin namamalayan na konti na lang yung oras natin para makapag-prep at late na tayo sa pasok. So kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon, pumapasok sa atin yung tanong na pwede bang mag-leave na lang ako kahit ngayong araw lang? So, yung mga ganong situation, normal ho yun. Diba? Hindi naman ibig sabihin nun ayaw mo na talaga doon sa trabaho mo. Minsan gusto mo lang talagang matulog. Talagang ramdam mo yung pagod ng katawan mo. Minsan sobra kasing dami mong ginawa nung mga nakaraang araw. Kaya pagdating ng weekend, especially yung Sunday night, at pagsapit ng Monday morning talagang napakahirap bumangon. Minsan kailangan mo lang din ng isang araw na wala kang anything na hinahabol. Diba? May isang clue para malaman mo na kung simpleng pagod ka lang ba talaga. At syempre hindi naman yan komplikado. Yan ay kapag ikaw ay nagpahinga, bumabalik pa rin yung gana mo, diba? Na magtrabaho. Kapag naging okay na yung isang project, proud ka pa rin doon sa naging output mo. Kapag may natapos kang magandang sa iyong trabaho, nakakaramdam tayo ng satisfaction. At kapag may magandang nangyayari sa atin sa work, kahit papaano, 'di ba, nasasabi natin sa ating sarili na gusto mo pa rin yung ginagawa natin. So ibig sabihin hindi naman talaga yung mismong trabaho yung pinaka problema. Siguro napagod ka lang talaga. Nasagad yung lakas ng iyong katawan. Kaya dumating tayo doon sa point na parang ayaw nating bumangon.
minsan yung taong ubos, diba? Yung ubos yung lakas, hindi naman resignation letter ang kanyang kailangan. Ang kailangan ho nila, pahinga. Diba? Kaya hindi lahat ng Monday na ayaw mong pumasok, nangangahulugang mali yung career na pinasok mo or nasa maling kumpanya ka. Diba? Hindi naman lahat ng stressful week, ibig sabihin, kailangan mo ng umalis. Diba? Kailangan mo na mag-resign. Hindi naman laging ganon. Siguro talagang stressful talaga yung linggong yon. Nagkataon lang, diba? May mga ganong panahon, diba? Panahon lang naman yan. Paano naman kung hindi lang isang linggo? Paano kung ilang buwan na siyang ganon yung sitwasyon? Paano kung kahit na nakapagpahinga ka na, hindi na bumabalik yung motivation natin? May mga pagkakataon na nakapagpahinga ka na, nakapagbakasyon na tayo, pero siguro nagkaroon ka pa ng time na lumayo muna o completely mag-detach sa yung work. At habang nasa bakasyon ka, okay naman yung pakiramdam mo, masaya ka, nakakapag-relax ka. Parang nagkaroon ng reset, di ba? Para kang bumunton ng hininga. Pero habang papalapit yung araw na patapos na yung ang inyong vacation leave, bumabalik din yung bigat. Diba? Katulad ng sinasabi ko kanina, Sunday night na. Pwede sabihin na kinabukasan, Lunes na ulit, balik trabaho ka na ulit. So nandyan yung pamilyar na feeling, 'di ba? Yung kaba, yung takot at yung pagod, 'di ba? Imagine galing ka lang sa bakasyon, galing ka sa pahinga at hindi ka pa nakakabalik sa work pero nararamdaman mo na, na-anticipate mo na yung pagod na mararamdaman mo once na makabalik ka na sa trabaho. So, ano yung pumapasok sa ating isip? Ayaw mo nang bumalik, 'di ba? Doon mo maaaring itanong sa sarili mo, pagod ba talaga ako? O may hindi na talaga tama? Kasi again, may malaki ho ang pagkakaiba nung pagod ka lang sa trabaho at yung pakiramdam na feeling mo hindi ka na connected doon sa mga ginagawa mo. Hindi mo na feel yung trabaho mo. Diba? Mas gusto mo na lang magpahinga, pero kapag kasi matagal ka nang disconnected sa yung trabaho, mas lumalakas yung urge na lumayo. Diba? Hindi lang parang isang weekend parang gusto mong isipin na paano kung may ibang direksyon na para sa'yo, diba? Sumasagi na sa ating isipan yung mga question, yung mga katanungan na hindi naman natin naiisip before. Kasi okay pa naman tayo sa trabaho natin. Diba? Minsan naman hindi siya nag-uumpisa rin o hindi siya trigger na-trigger ng isang malaking problema. Ito minsan unti-unti lang, dati excited ka pang matapos or kapag natapos sa isang project mo, excited ka na tumanggap kasi nga nakakaramdam tayo ng ng sense of fulfillment, diba? Kapag may nagagawa tayong maganda sa ating work. Pero syempre, over time, nagkakaroon ng build-up dun sa stress na nararanasan natin. So, habang tumatagal, kapag hindi natin siya na-address, bumababa yung ating motibasyon. Gusto mo na lang matapos para makauwi. Dati, nandoon yung interest natin na matuto sa lahat ng mga ginagawa natin. Ngayon, ang nasa isip mo na lang gaano pa ba katagal bago mag-uwian. Dati na-envision natin yung mga yung magiging growth natin doon sa work natin. Ano ba yung track na gusto nating tahakin? May pangarap tayo 'di ba? Ngayon ang pangarap na lang natin minsan makaraos, 'di ba? Sa makalampas ng isang buong araw. So kapag nandun na tayo sa puntong 'yon, baka doon na natin kailangan magsimulang makinig, 'di ba? Doon sa sarili natin. Katulad ng sinabi ko kanina, pamilyar ba kayo doon sa tinatawag na Sunday Scares? O Sunday Scaries, yung yun nga, katulad nung nabanggit ko kanina, hapon pa lang ng linggo, may oras ka pa para magmerienda,
magkape-kape, 'di ba? Manood ng paborito nating series. Kasama natin yung kaibigan natin, yung ating pamilya, or kung sino mang mga malalapit sa atin. Pero habang gumagabi, unti-unting nagbabago yung mood natin. Diba? Nakakaramdam na tayo ng lungkot. Nagkakaroon tayo ng realization na, ay, Monday na bukas. Na para ba ang kasalanan ng sunset, di ba? Kasalanan ng oras na lumilipas sila at maglulunas na naman. Di ba? Pero kapag alam nating paggabi na, di ba? Alam nating patapos na yung araw, patapos na yung pahinga. So kapag pagod ka lang, baka gusto mo lang sana na mas mahabang weekend. Pero kapag hindi ka na kasi masaya doon sa ginagawa mo, hindi ka na masaya doon sa trabaho mo, kahit gaano kahabang bakasyon, kahit gaano kahabang weekend pa yan, babalik at babalik pa rin yung bigat na nararamdaman natin. At siguro papansin nyo rin yan sa inyong mga sarili na para tayo naka-autopilot. Diba? Pumapasok ka, gagawin mo yung routine ng yung trabaho, tatapusin mo yung mga requirements, sasagot ka sa mga email, sa mga inquiry, attend ka sa meeting kung meron. Sa papel, parang okay ka diba? Parang proficient. Na gagawa mo yung mga backlogs mo, yung mga hinihinging output sa'yo, nakakapag-submit ka. So sa unang tingin, isa kang reliable, responsible, professional, 'di ba? Pero sa loob-loob natin, deep inside, iba naman yung nararamdaman natin. Ginagawa mo lang siya dahil kasi kailangan mo kumita ng pera. 'Di ba? Kasi hindi ka mayaman, kailangan mo mag-ipon or may kailangan kang may mga bayarin tayo. 'Di ba? Pero wala na doon yung excitement. Hindi naman ibig sabihin na tamad ka sa trabaho. Hindi naman ibig sabihin nun wala kang gratitude. Talagang may change lang talaga, 'di ba? Nagbago lang talaga. So kapag nagbago rin yung kailangan mo mula sa yung trabaho, 'di ba? Ito na siguro yung pinakamahirap na tanong Ano ba talaga yung ayaw mo? Ayaw mo na ba doon sa ginagawa mo? Ayaw mo ba doon sa workload? O baka ayaw mo lang ng schedule? Hindi na ba okay sa'yo yung environment? Hindi ka ba okay sa management? May katrabaho ka ba na parang hindi mo kasundo and para sa'yo, hindi na healthy na magkasama kayo sa isang lugar? Diba? Ayaw mo na ba doon sa buhay na kailangan mong mabuhay para magawa yung trabaho na ito? Kasi minsan hindi naman talaga pangit yung work, pero yung pagod na nararamdaman natin going to work. For example, yung pagko-commute. Alam naman natin na malaki yung oras na ninanakaw sa atin ng mabigat na trapiko, yung pagod, yung hirap ng pagpila sa terminal, especially ngayon na maulan. Diba? Parang doble dagok yung nararamdaman natin. So ang ending, pag-uwi natin sa bahay, imbes na may enough time pa tayo para sa ating sarili, may oras pa tayo para gawin yung mga hobby na makakapagpasaya at makapagbibigay sana sa atin ng pahinga, wala na tayong oras for that. So pag uwi mo sa bahay, wala ka ng energy. Minsan nga wala ka na ring ganang kumain. At naghahabol tayo ng oras para makapagpahinga kasi kinabukasan uulitin na naman natin yung nakakapagod na routine. So ang question dyan ay nakapagpahinga ka ba talaga o hindi na? So baka kasi hindi naman ang tanong mahal ko ba ang trabaho? Ang tanong, baka ang mas mahalagang itanong natin sa ating mga sarili, kaya ko ba yung buhay na kasama o kaakibat ng trabahong ito? Diba? Kasi hindi lang naman yung mismong work yung buhay natin. Hindi naman dapat dyan lang umiikot. Diba? Meron tayong pamilya, may mga kaibigan tayo, may mga mahal tayo sa buhay. Meron tayong relasyon, meron tayong katawan na kailangang alagaan.
At may mga pangarap tayo na hindi connected naman sa ating sa ating trabaho na gusto nating maabot, 'di ba? Pangarap para sa ating sarili, pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. At kapag napabayaan kasi natin yan, 'di ba? Unting-unting kinakain ng trabaho yung lahat ng 'yon. Baka kailangan nating tignan kung sustainable pa ba yung ginagawa natin. Like baka kasi nauubos ka na. Pero kasi ang realidad, bukod kasi sa yes, okay na napag-uusapan natin yung mga ganitong bagay, pero in reality, hindi siya ganun kadaling i-execute, 'di ba? Hindi lang naman yan pagtatanong sa ating sarili eh. Kasi kailangan din natin maging praktikal. Kasi hindi naman porket hindi ka na masaya ora-orada, aalis ka na, magdedesisyon ka na aalis ka na. Hindi ganoon kasimple ang buhay kasi hindi naman lahat ng tao may safety net na nakapagpundad na or at least nakapag-ipon ng emergency funds. Kung kayo ho ay may ganon, mabuti po sa inyo, 'di ba? Good for you. Pero hindi ho lahat ng tao ay afford yung ganon na parang kapag hindi na sila masaya aalis na sila sa kanilang trabaho. Kasi again, may mga bayarin tayo, may mga bills, may pagkain, especially sa mga breadwinner, sila hindi lang ho yung sarili nila ang binubuhay nila, may mga binubuhay din sila, 'di ba? May mga pinapaaral. So minsan kahit ayaw mo nang manatili, ayaw mo nang magtrabaho, wala kang choice, kailangan mo magstay. So kung kayo po ay nasa ganyang sitwasyon, ang message ko sa inyo wala hong kahihiyan sa pananatili habang naghahanda ka para doon sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Diba? Hindi lahat kasi may savings. Hindi pwedeng sabihin na susundin ko na lang yung passion ko. Kasi again, lahat ho tayo may pangangailangan. Pero hindi din naman ibig sabihin nun na mawawala na tayo ng pag-asa. Baka kasi pwede nating baguhin yung ating perspective at tignan natin yung trabaho natin na kahit nakakapagod, isa siyang tulay, di ba? Tulay para tulungan tayo na unti-unti maibangon natin yung ating sarili. Unti-unti buuin natin kung ano man yung nasira at makapag-ipon, 'di ba? Makabuo tayo ng panibagong pundasyon para maitayo natin yung ating sarili. At balang araw, 'di ba, dadating din yung tamang panahon at makapagdesisyon na tayo na umalis o hanapin yung tamang opportunity para sa atin. So siguro wala naman talagang isang magic question na magsasabi sa iyo kung kailangan mo na ba talagang umalis. Pero siguro siguro guide na lang na kapag nagpahinga ka ba, bumabalik ba yung motivation mo sa iyong work? Kung oo, yun lang ang solusyon sa iyong problema for now, 'di ba? Kailangan mo lang talaga magpahinga. At kung mabawasan ba yung workload mo, gusto mo pa rin bang magtrabaho? So kung oo, ibig sabihin yung workload yung problema, hindi yung mismong career o kung yung nasaan ka mga path sa kasalukuyan. So, at kapag naisip ho ninyo, tanongin nyo po yung sarili ninyo, kung aalis ka ba, ano ba yung gusto mo talagang takasan? Yung trabaho ba, yung environment, yung schedule, o yung yung talagang buong trabaho, yung buong career? At sa pagtatanong ho natin, i-evaluate din natin ano ba yung mahalaga para sa atin? Ano yung bahagi pa ng trabaho na mahalaga pa rin sa atin? Kasi kung meron pa naman, baka may puwang pa para sa pagbabago. Pero kung paulit-ulit naman yung pagtatanong natin at pare-pareho lang din yung sagot, ayun nga, baka panahon na para seryosong isipin kung ano na ba yung susunod. Ano na yung panahon na para isipin o pagplanuhan yung susunod na kabanata ng ating buhay. So again, kung pagod tayo,
subukan natin magpahinga, 'di ba? Gawin natin yung lahat ng ating makakaya para makapagpahinga. At from time to time, tanungin natin yung ating sarili. Kung hindi na ito yung gusto nating buhay, ano naman yung gusto nating buuin? Diba? Baka doon magsimula yung susunod mong hakbang. Dahil minsan hindi naman natin kailangan malaman agad kung saan tayo pupunta. Kailangan lang natin alamin kung ano yung mga bagay na ayaw o saan na tayo na ayaw nating manatili. Diba? At yan ho ang dapat nating itanong sa ating mga sarili. Anyway, maraming salamat ho sa mga sumama sa ating pagmumuni-muni sa ating programang Hanap Buhay Diaries. At magandang gabi muna sa ating mga nagsumama sa ating Facebook Live. Ayan, magandang gabi kay Sir Dariel Bert Arwira. Ayan, all the way from Brooks Point, Palawan. Pabati din daw si Lorelei Avignon at kay Roy Pichay, all from Bangged, Abra. Ayan. Good evening din po kay Margarita Guevara, kay Osayas Cornell, at kay Ma'am Teresita Atienza, at sa iba pang mga nakatambay sa ating YouTube Live. Pasensya na po, hindi ko po mababasa lahat ng inyong mga comments ngayon dahil nagkakaroon ho ng technical difficulty. Anyway, ako po ang inyong nakasama ngayong gabi dito po sa programang Hanap Buhay Diaries. Magkarinigan ho tayo tuwing alas 7 ng gabi, dito tuwing Sabado, dito po sa DZRH. At mamaya hong alas 9, samahan nyo naman ako sa programang Sapul Sabado. In the meantime, kami po ay magpapaalam na susunod na po ang programang Lunas. Makakasama nyo naman dyan si Miss Elanie Benson. Pilipinas, ang ating oras, 7:32 na ho ng magandang gabi. Kasabay ng mga hamon at pagbabago